Magandang araw mga kapantasya. At sa iyo rin, Miss May. Nais ko pong ibahagi ang aking lihim na kwento sa inyo. Dahil alam kong sa inyong tinig, bawat salita ay nagiging mas mapanukso, mas mainit, at mas mahirap kalimutan. Kaya't hayaang ilahad ko ang aking liham. Isang kwentong hindi ko kayang itago, isang sekreto na kayo lamang ang makakaunawa. Ako nga pala si Maureen, tubong Surigao del Sur. Laking probinsya at ngayon ay 20 taong gulang na. Nag-umpisa akong makinig ng iyong programa noong ako ay naghahanap ng mapaglilibangan. At simula noon ay nawili na akong makinig dahil sa mga payo mong labis kong kinaaliwan. Hanggang naging isa din akong kapantasya, Miss May. Ngunit ang aking pakikinig ay hindi lamang pala dito matatapos, nang minsang gambalain din ako ng matindi kong suliranin. At narito po ang aking malungkot na kwento ng pag-ibig. Sabay pumanaw ang aming mga magulang ni Kuya Elmer sa isang aksidente, Miss May. At 10 taong gulang lamang ako noon, habang si Kuya Elmer ay 15 taong gulang. Inampon siya ng tita namin at dinala sa Maynila, habang ako naman ay dinala sa isang bahay ampunan na malapit sa amin. At doon nga ako tumira ng 6 na taon, Miss May, kasama ng mga madre. Nang makatapos sa pag-aaral ang kuya ko, ay hindi niya ako nakalimutan. Kaya't binalikan niya ako sa bahay ampunan at dinala sa Maynila, kung saan siya nakatira at nagtatrabaho. Oh, Maureen, ngayon ay nakita mo ng ganda ng Maynila. Noon ay sa mga larawan mo lamang nakikita. Oo kuya, at maraming salamat dahil dinala mo ako dito. Hoy, ano ka ba? Siyempre kapatid kita, no? Bakit naman kita pababayaan? Kahit na... Hindi niya itinuloy ang kanyang sasabihin at biglang napayuko. Kahit ano kuya? May pagtataka kong tanong. Alam mo kasi Maureen, hindi rin kasi naging magandang trato sa akin nila tita. At siya ay napabuntong hininga bago nagsalitang muli. Lalo na nang malaman ng asawa niyang bakla ako. Feeling ko wala siyang respeto sa mga katulad ko. Aniya, nalungkot naman ako sa kanyang sinabi. Bakla nga ang kuya ko, Miss May, pero hindi naman siya nagsusuot ng kasuotang pangbabae. Pinag-aral ako ng kuya ko sa high school. Noon ay graduating na ako at 16 na taon na ang aking gulang. Hay naku Maureen, napakaganda mo talaga at manang-mana ka sa ate. Kuya pala. Masaya niyang sabi habang nilalagyan niya ako ng makeup. Okay lang kuya, matagal ko nang tinanggap na pusong babae ka. Ate? Sabi ko. Napatingin siya sa akin at nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Tumayo ako at niyakap ang aking kuya. Gusto kong ipadama sa kanya na mahal ko siya, maging sino man siya. Matapos ang aking graduation, ay pinag-enroll na ako ni Kuya Elmer sa kolehiyo. Kuya, sigurado ka ba na mag-aaral pa ako sa kolehiyo? Tanong ko. Aba, syempre naman. Ikaw pa? Hindi ako papayag na hindi makatapos ng pag-aaral ang munti kong prinsesa. Sabay ngiti niya sa akin habang sinusuklay ang wig niyang hawak. Kasi kuya, nag-aalala lang ako eh. Una, nagre-renta ka lang ng parlor. Pangalawa, may time naman na matumal at madalang lang ang customer niyo ni Tita Butterfly. Paliwanag ko. Sumabat naman si Tita Butterfly, ang kumaring bakla din na tauhan ni kuya sa parlor. Hay naku bakla, huwag ka mag-alala at may bago kaming racket na nakuha ng Kuya Elmer mo. Aniya. Saan po? Tanong ko naman. Si Kuya Elmer naman ang sumagot. Dyan lang sa munisipyo yun Maureen. Magluluto lang kami ng ulam para sa tanghalian nila at dadalhin namin doon. Aniya. Alam kasi ni Mayora na masarap magluto tong si Ateng. Kaya yun siya ang nag-request na magluto doon.
Dagdag pa ni Tita Butterfly. Ho? Paano tong parlor, kuya? Tanong ko. Si Tita Butterfly mo muna ang maiiwan dito habang wala ako at kami naman ni Tita Lena mang magluluto. By order lang naman ang lulutuin namin. Paliwanag ni kuya. Nakadama ako ng konting habag kay Kuya Elmer, Miss May. Dahil alam ko naman kung bakit niya kinuha ang sideline na iyon. Dahil sa aking pag-aaral. Malaki kasi ang gastos ko ngayong nasa kolehiyo na ako. Gumigising na madaling araw si kuya para mamalengke para sa kanyang paninda. At pagkatapos i-deliver sa munisipyo ang mga lutong ulam, ay diretso na siya sa parlor. Kung minsan ay halos gabi na siya nakakauwi, kaya kita ko ang pagod niya. Isang gabi, bigla akong nagising at naabutan ko siyang nakatulog na sa aming sofa. Kuya gising, bakit dito ka natutulog? Tanong ko habang kinakalabit siya sa kanyang balikat. Hi, nakatulog na pala ako dito. Hindi ko na kasi namalayan eh. Hindi hintay ko pa kasi si Tito Leo mo. Ang sabi kasi ay ngayon siya pupunta dito. Sabi niya na parang naalimpungatan pa. Hating gabi na kuya, baka hindi na pupunta yun. Kaya sa kwarto ka na matulog. Sabi ko naman sa kanya. Si Kuya Leo ay ang lalaking karelasyon ni kuya ng 2 taon. Ngunit padalaw-dalaw lamang siya sa aming bahay dahil nasa malayo daw ang trabaho nito. Lumipas ang 2 linggo at hindi pa rin dumadalaw si Kuya Leo sa aming bahay. Kaya't naisipan ni Kuya Elmer na puntahan ito sa kanyang trabaho. Masaya akong nagluluto noon dahil alam kong darating si Kuya Elmer at baka kasama pa niya si Kuya Leo, kung kaya't nagluto ako ng espesyal. Ngunit mali ako ng akala nang biglang kumalabog ang aming pinto at narinig kong humahagwalhol na pumasok si kuya. Agad akong lumapit sa kanyang kinaroroonan. Kuya, bakit? Nag-aalala kong tanong. Ang walang hiya na yun, manloloko, sinungaling. Umiiyak niyang sabi. Kuya, bakit? Ano bang nangyari? Muli kong tanong. Napabuntong hininga siya bago muling nagsalita. Pumunta naman ako sa kusina at ikinuha ko siya ng isang basong tubig. Kuya, uminom ka muna ng tubig. Sambit ko, sabay upo sa kanyang tabi. Ano ba kasi talagang nangyari, kuya? Malumanay kong tanong. Ang mga lalaki talaga, kahit kailan ay hindi pwedeng pagkatiwalaan. Aniya, sabay tingin sa kawalan. Bakit kuya? Nahuli mo ba siyang may ibang kasama? Tanong ko. Oo mo rin, at kitang-kita ko sila habang naghahalikan. Ang mga walang hiyang yun. Malakas niyang sigaw, sabay tayo sa kanyang kinauupuan. Nalungkot ako sa aking narinig, sapagkat naaawa ako sa aking kapatid. Alam kong mahal na mahal niya si Kuya Leo. At tuluyan na nga silang nagkahiwalay, Miss May. Gayunpaman ay sinikap ko na lamang na mapasaya si Kuya Elmer. Tinutulungan ko rin siya sa kanyang negosyo kapag libre ang aking oras at madalas din akong tumatambay sa kanyang parlor para naman kahit paano ay tulungan sila ni Tita Butterfly na maglinis-linis doon. Lumipas ang 1 taon at tuluyang nakalimot si Kuya Elmer sa mapait niyang karanasan. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa aming parlor, ay isang bisita naman ni Kuya Elmer ang dumating. Uy, Brian! Long time no see, classmate! Masayang bati ng kuya. Napatingin naman ako sa kausap niya dahil napahanga agad ako sa maamong mukha nito at magandang mga mata. Brian palang pangalan niya. Bulong ko sa aking sarili. Iyon ang simula ng kanilang pagkikita hanggang sa madalas na siyang dalawin ito sa parlor at maging sa aming bahay. At nalaman ko na lang na may relasyon na pala sila. Isang hapon ay naabutan ko sila nagtatawanan sa bahay.
Noon ay galing ako sa aking paaralan. Uy, Maureen, nandyan ka na pala. Halika't may maganda akong balita sa'yo. Ani kuya. Simula ngayon ay dito natitira si Brian. Masayang balita ni Kuya Elmer. Ha? Gulat kong nasabi. Oh, bakit? Ayaw mo nun? 2 na kami magbabantay sa'yo. Natatawang sabi ni Kuya. Parang nahiya naman si Brian at agad niya akong tinanong. Kung okay lang sa'yo, Maureen. Aniya. Ha? O, okay lang naman. Basta para kay Kuya. Nauutal kong sabi na hindi man lang sila tinitingnan. Oh, ano? Sabi ko sa'yo mabait ang kapatid ko. Sabi pa ni Kuya Elmer. Nagpaalam ako at agad pumasok sa aking kwarto. Ibinaba ko sa ibabaw ng drawer ang mga aklat kong dala. Mabilis ang tibok ng aking puso dahil naisip ko na makakasama ko na sa iisang bubong si Brian. Si Brian na matagal ko nang hinahangaan. Nakita kong mabait at maalaga si Brian sa aking kuya. At ganoon din naman si kuya sa kanya. Nagtatrabaho siya sa umaga at nag-aaral sa gabi. Ngunit nabibigyan pa rin nila ng oras ang isa't isa. Minsan ay sabay kami nag-almusal ni Kuya Elmer sa bahay. Kumuha siya ng pera sa kanyang wallet. Oh, Maureen, heto ang pambayad mo ng tuition fee mo. Aniya. Napansin ko na palagi na lamang walang laman ang wallet ng aking kuya simula nang mag-college ako. At naaawa na ako sa kanya. Pasensya ka na kuya ha, palagi na lang zero balance ka nang dahil sa akin. Sabi ko sa mahinang tinig. Hinigop niya ang kanyang kape sa tasa. Sus, okay lang yun. Basta ipangako mo sa akin na magtatapos ka ng pag-aaral mo at huwag ka muna magbo-boyfriend ha? Aniya. Naku, hindi kuya. Mas priority ko pong pag-aaral ko. Pagtanggi ko. Mabuti kung ganun. Oh, paano? Mauna na ako ha? Maya-maya darating na si Kuya Brian mo. Wala yata siyang pasok ngayon sa trabaho. Sabi ng kuya at tuluyan na itong umalis. Hindi ko alam kung bakit biglang parang tumalon ang puso ko nang malaman kong walang pasok si Kuya Brian sa kanyang trabaho ng araw na iyon. Dahil wala din akong pasok at magbabayad lamang ako ng aking tuition fee. Kaya't nagmamadali akong pumunta ng eskwelahan at agad ding bumalik ng bahay. Naabutan ko si Kuya Brian na naglalaba ng kanilang mga damit. Kuya, wag mo nang labhan yan. Ako na lamang bukas. Sabi ko sa malambing na tinig. Sige, okay lang naman. Wala naman akong pasok Sabi niya habang nakangiti at nasilayan ko ang kanyang mapupulang labi. Sinadya ko ulit maligo ng oras na yon kahit naligo na ako. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro ay gusto kong mapansin niya ako. Lumabas akong nakatapis lamang ng tuwalya. Papasok sa aking kwarto dahil nakita ko siyang umiinom ng tubig sa kusina. Sinadya kong iwan na bahagyang nakabukas ang aking kwarto, Miss May. Naramdaman ko ang mga yabag niyang papalapit kaya bigla kong tinanggal ang tuwalyang bumabalot sa aking katawan at nalantad sa kanyang harapan ang aking kahubaran. Lumapit siya sa akin at ako'y kanyang hinalikan sa aking mga labi. Gumanti rin ako sa kanyang mga halik hanggang sa binuhat niya ako at dinala sa kamang naroon. Naghubad siya ng kanyang damit at dumagan sa akin. Nagpaubaya naman ako sa kanyang ginagawa at naramdaman ko ang kakaibang sensasyon na idinudulot ng paghalik niya sa akin. Hanggang sa umabot na siya sa aking pagkababae. Naramdaman ko na lamang ang sakit at hapdi sa pagkawala ng aking pagkadalaga. Ngunit hindi naman ito naging hadlang sa amin na marating ang ligaya. Lumipas ang 2 buwan, Miss May, nang nagkaroon kaming muli ni Kuya Brian ng pagkakataon at naulit muli sa amin ang nangyari. Nanatili lamang itong lihim hanggang sa
Mahal kita, Maureen. Aniya. Ha? Di ba kaya lang naman natin ginagawa to dahil sa... At hindi ko na naituloy pa ang aking sasabihin dahil sa pinigilan niya ako. Shh! Mahal kita, Maureen. Oo, mahal kita. At handa akong pakasalan ka. Pag-amin niya. Pero si Kuya, paano si Kuya Elmer? Ang akala ko, mahal mo siya. Tanong ko. Napahinga ng malalim si Brian nang marinig ang pangalan ni Kuya Elmer. Minahal ko si Elmer. Oo, totoo sa akin yun. Pero minsan ay nangangarap din ako na magkaroon ng mga anak na masasabi kong pamilya. And I'm sorry, Maureen, dahil kahit kailan ay hindi niya maibibigay sa akin yun. Paliwanag niya. Pero ayokong masaktan siya. Sabi ko. Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako, Maureen? Tanong niya sa akin habang nakatitig sa mga mata ko. Oo, matagal na. Simula nung una pa lang kitang nakita. Pag-amin ko sa kanya sapagkat iyon ang totoo. Kung ganun, sasama ka sa akin at lalayo tayo sa lugar na to. Sabi niya. Humingi ako ng konting panahon sa kanya upang pag-isipan ang lahat, Miss May. Dahil nakokonsensya pa rin ako sa gagawin kong iyon sa aking Kuya Elmer. Ako na kapatid niya, na kinupkup niya at pinag-aral, ang aahas pa sa kanya sa huli. Naisip ko ang lahat niyang hirap at pagtitiis, mapag-aral lamang ako. Saksi din ako kung paano siya nasaktan noon sa kanyang pag-ibig. Subalit ang tadhana ay sadyang mapaglaro, Miss May. Kung bakit sa dinami-rami ng mga lalaki sa mundo, ay si Brian pa ang napili kong mahalin at kay hirap kalimutan ang lahat ng mga bagay na namagitan na sa amin. Sa ngayon, ay hindi ko alam kung paano makakaiwas sa damdaming nararamdaman ko. Dahil habang tumatagal, ay mas lalong napapamahal pa siya sa akin. Ngunit sa isang bahagi ng aking isip ay ang pangamba at pag-aalala para sa aking Kuya Elmer. Alam ko ang sakit na mararamdaman ni Kuya Elmer sa oras na matuklasan niya ang lahat. Paano ko kaya ito ipapaliwanag sa kanya, Miss May? At tama bang sumama na ako kay Brian? Tama ba na ipagtapat ko na ang lahat kay Kuya Elmer o dapat ko na lamang layuan si Brian? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po and more power to your channel. Ang inyong kapantasya, Maureen.